faculty development, okay, a professor, and at the same time, okay, he is a UP Scientist 1 and the head of the DNA barcoding laboratory in UP Diliman. He obtained his Bachelor of Science in Biology in 1997 and a Master of Science in Biology in Genetics in 2001. Both UP Diliman and his PhD in Genetics in year 2010 at the University of Nottingham. He specialized in evolutionary biology, molecular phylogenetics, and wildlife forensics. His lab has been working with the Biodiversity Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources in developing DNA barcodes for Philippine endemic species as well as handling cases of confiscations of illegally obtained wildlife. He is also involved in the use of eDNA methods to detect the presence of medically important pathogens as well as introduce species in the environment. He has been active in development of the curricula of various degree programs under the College of Science, University of the Philippines, Diliman, foremost of which are BS Biology, MSc Biology, MSc Microbiology, and PhD Biology. So, hindi ko na patatagalin. So, let us welcome our first guest speaker, Dr. Ian Kenrich Pontanilla. Ayan, so magandang umaga po sa inyo lahat. Medyo hindi ako na-appraise na ganito pala karami ang mag-a-attend. Ito na yung pinakamalaki kong engagement. So pagpasensya nyo ako'y mauutal-utal ng paminsan-minsan. So this is the first time also that I'll be talking to a totally different discipline. I usually talk to fellow biologists and evolutionary biologists. So pagbigyan niyo ako kung medyo highfalutin, kung medyo hindi nyo maintindihan, tawagin ko, just call my attention. I will try to make it as simple as possible. Pero nga, baka magkaiba yung ating language game. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay bioinformatics and digital science information in the Philippine context. So ano yung bioinformatics tsaka ano yung digital science information? So, alam naman ninyo, basic biology, alam nyo to sa high school ninyo, na ang DNA natin, ang genetic material ng lahat ng living organism sa buong mundo. Ginagamit siya bilang instruction. Doon nakalagay yung mga instruction natin na ine-express para maging para mabuhay ang isang organism, whether at the level of the cell or a multicellular organism such as ourselves. So, sa bacteria, yung mga unicellular bacteria, di ba nakatatanda ninyo ang pinagkaiba ng eukaryotic cell tsaka prokaryotic cell, ang mga bacteria, prokaryotes, wala silang nucleus. So, yung kanilang DNA ay nakapaloob lang sa kanilang cytoplasm. Tapos, yung, Tapos, yung mga tayo, meron tayong eukaryotic cells, meron tayong mga nucleus, at meron pa tayong ibang organelles tulad ng mitochondria, which are the powerhouse of the cells, yung nagpo-produce ng ATP, at yung mga halaman, meron din silang chloroplasts. Dito sa mga organelles ito, yung nucleus, yung mitochondrion, tsaka chloroplast, meron ding lamang DNA. At doon nakapaloob yung digital information ng mga cells that define life. Okay? So, ano ba ang ating mga nucleic acids? Alam natin yung DNA, pero mayroon dalawang uri ng nucleic acids. Ito yung DNA at RNA. Ang pinagkaiba lang nila ay yung kanilang sugar backbone. Kasi chain sila. Para silang chain. Ito yung kanilang basic unit, ribose tsaka 2-deoxyribose. Ang ribose ay sa RNA, ang 2-deoxyribose ay sa DNA. Mahalaga itong structure na to. I hope you'll be patient with me as I try to explain this. Mahalaga ito kasi ito ay major component ng DNA.
Ang bawat DNA at RNA ay binubuo ng mga magkakasunod-sunod na nucleotides. Ang nucleotide ay binubuo ng sugar backbone na sinabi ko kanina. Tapos ito yung phosphate group na nakadikit dito sa fifth carbon. So ito yung molecule, may carbon 1 dyan, 2, 3, 4, and 5. Dito sa fifth carbon, nakadikit yung phosphate group. Mahalaga ito kasi ito ang ginagamit para kumabit itong nucleotide na to sa susunod na nucleotide para makabuo ng chain. Tapos, nagbibigay naman ng identity sa nucleotide ay itong nitrogenous base. Okay? Ano yung nitrogenous base? Siguro narinig nyo na yan. Yung purine, merong 2 ring na purine na guanine at adenine. Tapos yung pyrimidine naman, isang ring lang, yung cytosine, uracil at thymine. So, I hope hindi pa nagdidilim ang mga paningin ninyo, ha? So, yan. So, these are the different nitrogenous bases na kumakabit doon sa ribose, sugar backbone. Tapos, nabubuo sila bilang isang chain. So, ito yung isang nucleotide na mayroong nitrogenous base dyan. Ito yung phosphodiester bond na nabubuo sa pagitan ng mga nucleotides para makubuo ka ng isang sequence. So, yan yung ating sequence. Maaring maikli lang, maaring mahaba. Sa atin, umaabot ng 3 billion bases na ganyan kahaba ang ating sequences. Okay? Napakahaba. At nakapaloob doon sa sequence ng mga nitrogenous bases na yan, yung genetic information na naka-define kung ano ang mangyayari sa atin kung tayo ba'y kulot ang buhok o unat, makakalbo o hindi, o prone to diabetes o hindi, tatangkad ka ba, mataas bang IQ mo, etc. Okay? Hindi lang sa tao, kundi sa lahat din ng mga nilalang o lahat ng living organisms. So ito po yun yung phosphodiester bond na nagdudugtong sa dalawang nucleotides. Oops. Ayan. Tapos, kung meron kayong isang chain ng DNA, pwede rin siyang mag-complement with another DNA sa pamamagitan ng pagbuo ng H-bond sa pagitan ng dalawang nitrogenous bases sa magkabilang strand. So usually, ang thymine ay nagpo-form ng dalawang H-bond sa adenine at yung cytosine naman bumubuo ng 3 H-bond sa guanine. At dahil dyan, may tinatawag na complementality. So meron kayong dalawang strands na ganyan, nagmumukha silang parang ladder. Okay? Kaya yung ating DNA ay double-stranded. Okay? So ganito ang itsura niya. Ito yung isang strand at ito yung isang strand, tapos nagbabind sila ng ganyan. Okay? So yung ating DNA, tandaan nyo, laging double-stranded yan, ginagawa silang single-stranded para sila ay basahin para makabuo ng proteins. Okay? So, dito ngayon papasok ang pinakamahalagang konsepto na dapat nating impart sa inyo, at ito yung central dogma of molecular biology. At dito nyo makikita yung flow of information from the DNA to the protein. So, ano itong genetic information na to? So, meron tayong DNA, ayan. Ang DNA natin ay pwedeng ma-replicate. So kapag nagdi-divide ang ating cells, kailangan yung daughter cells na mapoproduce ay meron ding copy ng DNA mula doon sa mother cell. So nagaganap yan via DNA replication. Yung DNA, i-replicate niya sarili niya para magkaroon ng dalawang kopya. Tapos, maliban dyan, meron din tayong tinatawag na transcription. Gamit ang DNA, bubuo tayo ng mga RNA like ribosomal RNA, messenger RNA, transfer RNA, microRNA, samot-saring RNA para malipat o masalin ang information mula sa DNA patungo sa RNA. Tapos minsan naman yung RNA ay ginagawang template din para makaproduce ng DNA. Pabaliktad, itong reverse transcription. Ang mga viruses ang ilang viruses tulad ng COVID virus tsaka HIV, meron silang RNA na nire-reverse transcribe para makaproduce ng DNA. So, nai-infect tayo pag pumasok ang virus na yun sa ating mga immune cells, tapos yung kanilang RNA nire-reverse transcribe to DNA para makabuo sila ng panibagong viral particles. Okay? Ganon. Ngayon, susunod naman na proseso ay yung proseso ng translation, na kung saan ang lahat ng ito, lalong-lalo na ang messenger RNA, ay gagamiting template para makabuo ng proteins.
tulad ng hormones, structural proteins, muscle fibers, etc. Kung walang information na nanggagaling sa DNA, hindi tayo makakabuo ng ating buhok, ng ating kuko, ng ating mga mata, etc., etc. Okay? So, ganun ang flow ng information mula sa DNA, mula sa DNA hanggang sa protein. So, just to illustrate further, kung ito yung ating DNA, yan, merong sequence of nucleotides yan with nitrogenous bases. Pag tinanslate yan to RNA, tulad ng mRNA, meron tayong sequence ng triplet nucleotides. Yan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang bawat dyan, ang bawat isang set ng tatlong nucleotides ay tinatawag na codon, at bawat codon ay nagko-code ng isang specific amino acid. Ang amino acid ay ang building block ng ating protein. So kapag bumuo ka ng sequence ng amino acids, makakabuo ka ng polypeptide or proteins. Okay? So I hope malinaw na ang kaugnayan natin sa DNA tungo sa protein. Okay? So yan. Ngayon, ang kabuuan ng DNA sa katawan ng isang tao o sa cell ng isang organism ay tinatawag nating genome. Okay? Kaya doon narinig yung genome. Yung genome, yung kabuuan ng ating DNA. Tapos yung kabuuan naman ng RNA na napoproduce mula sa genome ay tinatawag nating transcriptome. At yung lahat, yung kabuuan naman ng proteins na napoproduce natin mula sa transcriptome ay tinatawag nating proteome. Okay? So, malinaw so far? Ngayon, ito yung tinatawag nating digital sequence information o genetic information. So tulad ng ating mga algorithms, mga AI natin, mga lahat-lahat, tayo din ay meron ding information na nakastore sa ating cells. At pwede siyang i-consider na digital information na kung saan natatranslate sila into a different language. Mula sa DNA, nagiging RNA, mula sa RNA, nagiging proteins. Okay? So, pagka titignan natin yung kabuuan mula sa yung genetic resource. Pag sinabi natin genetic resource, tayo yan. Yung mga tao, mga hayop, mga halaman, we are all genetic resources kasi meron tayo mga genetic information. Tapos, yung DNA natin, RNA, at saka proteins, these are all sequence data. Na pag nakuha natin ang sequence, pwede nating i-store sa isang digital repository tulad ng GenBank, na pwede nating balik-balikan at pag-aralan. Ngayon, kung tututukan natin mismo yung DNA at RNA, ito naman yung tinatawag nating nucleotide sequence data. Kasi they are made up of nucleotides. Tapos mula sa proteins, meron kayo mga metabolites. These are the ones that react to may reaction, chemical reactions, yung mga enzymatic reactions, etc. Ito yung tawag natin mga metabolites. Okay? So, mahalaga ang mga information na nandito kasi yung DNA sequences, pwede nating i-annotate yan kung anong gene siya, ano ang tinatranslate niya, etc. Yung RNA sequences naman, malalaman natin yan para masukat kung na-express nga yung gene at a particular time. So kapag may na-produce na RNA, ibig sabihin naghahanda sila for gene expression. Okay? Na-express yung gene. Tapos yung protein sequences naman, pag nalaman natin yung sequence ng amino acid, mahuhulaan din natin kung ano magiging istruktura ng protein. So kapag alam natin yung struktura ng protein, alam natin kung saan yung binding site niya, paano mag-work siya as an enzyme, as a carrier protein, etc. So yung mga information ito malalaman natin kapag alam natin yung digital information. Tapos you also have small molecule ID for small molecule structures, interactions, etc. Yan. So, ito, yung genetic resource natin, ito yung mga living organisms, nakapaloob sa kanila ang genetic information, pwede natin kunan ng observational data, yung phenotype data, ano ba yung itsura niya para ma-describe. Taxonomical data, ano yung classification nila. Alam naman natin no, na tayo bilang mga tao, huwag nating ihiwalay ang sarili natin sa mga hayop dahil tayong lahat ay mga hayop kayong lahat. Di ba? Mga hayop tayong lahat. So we belong to class Mammalia, order Primata. Kasama natin yung mga unggoy, mga chongo, mga apes and monkeys doon sa order na yon.
Okay? So dapat alam din natin yung classification natin, kung anong pagkakahalintulad natin sa kanila at kung paano naman tayo namumukod tangi o naiiba. Okay? Tandaan nyo mahalaga na dapat alam natin kung paano natin i-classify ang sarili natin. Huwag nating isipin na tayo ay namumukod tangi at hiwalay sa iba pang mga nilalang. Yung ecological data, ano yung sabihin ng ecological data? In the context of the environment. Ano yung mga pangangailangan natin para tayo mabuhay? Anong pangangailangan ng mga iba pang nilalang para mabuhay? Ano ang interaction natin sa isa't isa para maging stable ang ating ecological community? And then yung behavioral data, paano ba tayo nagbe-behave sa isa't isa? Not just humans, pati yung mga halaman, iba pang organisms. Okay? Now, mula dito sa makukuha natin iba't ibang o samot-saring information. Yung metagenome, ito yung genomics o genomes na makukuha sa buong environment. Kung kumuha kayo ng tubig, makakakuha kayo ng iba't ibang organisms. Mula sa microscopic organisms to benthic organisms, etc. Pag kinuha mo yung kabuang data nila, yun ang tinatawag ng metagenome. Hindi lang genome ng isang organism, kundi yung organisms na makikita sa isang lugar. Then you have the other omics data, small molecules, metabolome, interactome, proteome, transcriptome, and then you have genomic data annotations for genome structure, function, variants, assemblies, etc. So, dito papasok yung mga bioinformaticians. Now, I hope some of you will consider a career in bioinformatics because we are now generating a huge volume of data at wala pa masyadong nakakapag-aral. Meron mga nagsisimula na mag-aral, kunyari doon sa UP Philippine Genome Center, meron silang bioinformatics core facility, pero kakaunti lang sila. So kailangan namin ng mga tao na mag-aaral ng mga data na to at may alam sa programming para mas mapabilis ang pagpapaaral sa kanila. Okay? Tapos, meron pa silang ibang modalities kapag nakuha natin yung kanilang mga information. Kunyari, industrial biotechnology, makakagawa tayo ng mga bagong gamot, mga bagong products, if we know the structure and function of these. Yung pharmaceutical and synthetic biology, precision medicine. What do you mean by precision medicine? Yung medicine na tutugon sa particular disease or condition ng bawat pasyente. Kasi lahat tayo ay naiiba sa isa't isa. Kung anong gamot na tumatalab sa'yo, maaaring hindi naman tumatalab doon sa iba. So kapag alam mo yung genetic profile ng isang tao, makaka-design ka ng cocktail of drugs for precision medicine. Okay? Then you have environmental research, conservation research. You need to protect these organisms, but you have to put it in the context of their genetic data. And then in this industrial biotech, naulit. Yan. Now, saan nakapaloob o natatago o naitatabi ang genetic information? Now, nucleotide sequence database collaboration, there is a collaboration throughout the world. Sana hindi ma-disrupt ng gera sa Middle East. Meron tayong core infrastructure for storing data. We have 228 million annotated sequences. That's roughly 1.5 billion reads. Isang sequence read yon. Used by more than 10 to 15 million unique users each year. Bawat isa sa kanila ay mga tao na nag-aaral o ginagamit yung mga sequence for whatever purpose. At sana, kayo din ay mabibilang din dito sa gagamit ng sequences. And the data are linked to 1,200 databases. Okay? Ngayon, bigyan ko kayo ng mga halimbawa kung saan ginagamit yung genetic information. Sisimulan ko na doon sa ginagawa namin sa aming lab. Kami ay gumagawa ng DNA barcodes. Okay? O nagtutuklas ng DNA barcodes. Para sa ng DNA barcodes? Ang DNA barcodes ay sequences na pwede mong gamitin para ma-identify ang isang species, an unknown sample to its species. Kunyari, kayo, sigurado ba kayo mga tao kayo, mga Homo sapiens kayo? So, pwede natin, malay natin, baka ibang species na pala kayo. Pwede nating i-confirm by getting a DNA sequence or sample from you, mucous cells, blood,
extract natin ang DNA, tapos i-compare natin yung sequence ng isang gene, kunyari CO1, at kung ilang percentage similar kayo doon sa gene na yon. Kunyari, nakalagay sa database, ito yung mga sequences available for CO1 for Homo sapiens. In-compare natin yung sequence ninyo. Kung kayo ay 99.9% identical or 100% identical, malamang tao kayo. Kung 99%, pwede pa rin tao. 98%, pwede pa rin tao. Kasi ina-accept natin, nagkakaroon ng mutations through time, pwede tayo magkaiba ng kaunti ang sequence. Pero meron tayong ina-accept na threshold. Kunwari sa COI, kapag mas mababa sa 97% ang difference, maaaring magkaibang species na kayo. Okay? Now, using that thought experiment as an example, pwede natin gamitin yan sa iba pang organisms. Kunyari, merong nagsabi na, yung mga Muslim, itong pinapakain nyo sa amin, sigurado bang halal yan? Sigurado bang walang pork yan? Kasi ground meat na yan eh. Pero yung extract na ng DNA para malaman kung may pig samples ba yan o wala. O kaya, kapag kayo ay kumakain ng fishball, sigurado ba kayo isda yung kinakain ninyo? Tusok-tusok ba? Kain lang kayo. Yung kwek-kwek na kinakain nyo, sigurado bang itlog ng pugo yan? Baka itlog na yan ng pagong o itlog ng ipis, etc. Di naman siguro ipis. Itlog ng butiki. Di ba? So, pwede natin ma-identify yan. Ngayon, yung DENR, sila ang may layunin na ipagtanggol o i-protect ang ating endangered species. Pero merong iba na pinopoach sila at pinoprocess sila. Kunyari, paano malalaman na itong karne ay karne ng baka at hindi karne ng, for example, ng tamaraw, which is endangered? Paano malalaman na itong karne ay karne ng manok at hindi karne ng pawikan, which is also protected? So, kasi pag pinagtataga-taga na sila, kailangan yung extract na ng DNA, compare yung sequence of that gene with the database para malaman ang pagkakakilanlan ng mga unknown samples na ito. So, itong ginagawa namin sa aming lab, para magamit namin yung DNA barcoding, kailangan kami mangalap ng mga DNA sequences ng mga Philippine endemic species para i-populate yung database. So, ito na yung ginagawa namin. Yan. Kumuha kami ng biological samples, in-extract namin DNA, tapos ini-sequence, kinukuha namin iba pang mga data, yung collection data, photographs, saka other data, at nilalagay namin yan sa isang database like GenBank or BOLD para pwedeng makuha yan ng public from anywhere in the world if you have internet access. Okay? Isa pang halimbawa, yung paggawa ng, kapag alam niyo yung genetic information, maaari kayo makadevelop ng testing kits. Tulad halimbawa ng ginawa ng Manila Health Tech nung pandemic, nakagawa sila ng RT-PCR detection kit for COVID. So pwede rin gawin yan for HIV. Paano malalaman kung meron kayong HIV infection at di kayo nagmamanifest ng clinical symptoms? Pwede kayong gumamit ng molecular test. Paano malaman kung kayo may dengue in the past, na infect kayo ng dengue, pwede rin gumamit ng ganito. Okay? Ito rin, tayo ay gumagawa ng genetically modified organisms. Pag alam natin yung function ng isang gene, pwede nating putulin yung gene na yon at ilipat sa ibang organism para magkaroon din ng function yung gene yung organism na yon. Halimbawa, itong BT corn at saka BT eggplant, in-insert stand sila ng pesticide, produce its own pesticide. Pag nilagyan mo ng gene, pwede silang gumawa ng sarili lang pestisidyo na nakapupuksa sa mga insekto tulad ng mga moth, butterflies, etc. Yung kanilang pest. Pero ligtas naman sa mga tao. Okay? So, ang nangyari dito, hindi sila ina-attack o pinaupugaran ng mga peste. Okay? So, yun. Meron na tayong ganito sa Pilipinas, yung BT eggplant at BT corn. They are considered genetically modified. Hindi ko alam kung nasubukan nila magluto ng talong sa bahay, pero madalas, pag hiniwan nyo yung talong, meron kayo nakikita mga uod na nakatira doon. Kasi pinupugaran siya, tatanggalin nyo lang. Okay? O pwede namang iluto, sama nyo sa torta, kasi protein din naman sila. Pero hindi sila
Wala naman silang lasa. So parang base it from my own experience, nakakain na kami ng by accident. Pero ayun, kung gusto nyo na malinis ang inyong pagkain, ang inyong mais o ang inyong eggplant na walang peste, eto, mas mabuti na kumuha kayo ng ganito. Okay? So ito ay ginawang experiments at na-develop ng mga scientists doon sa UP Los Baños. Tapos, ito naman, yung synthetic biology based on protein structure of conotoxin. Ito, madalas tayo makakita ng ganito sa dalampasigan o sa ilalim ng dagat. Kapag nakakita kayo ng conus shell na gato, Conus geographicus, iwasan ninyo huwag niyong paglaruan. Kasi kapag ito ay nahawakan ninyo at kayo sinundot ng kanyang tongue, meron siyang toxin. Yung toxin na to ginagamit nila para manghuli ng prey, like mga isda o maliliit na mga bulate. Pero pagka natamaan kayo, pwede nyo rin ikamatay. Okay? Kasi very potent ang kanyang toxin. Pero may mga ilang scientists mula sa Marine Science Institute sa UP Diliman at Scientists sa University of Utah na inaral ang toxin na to at nakagawa sila ng isang painkiller that is more effective than morphine. Okay? So, dahil ito ay nakaka-immobilize sila, ni-utilize sila yung information na yun para makagawa ng synthetic protein na pwedeng gamitin na painkiller. Okay? So, nakita nyo, just by looking at the genetic information, nakaderive sila ng synthetic protein. Okay? So, dito na ngayon papasok, medyo socio-cultural na to, yung papasukan natin. Yung access and benefit sharing, o tinatawag nating ABS. Ano yung sabihin nito? Ang mga bansa or countries have a sovereign right to regulate access to their genetic resources by requiring users to obtain prior informed consent. Kailangan magpaalam bago nyo pag-aralan ang aming likas na yaman. Tandaan nyo kailangan magpaalam bago pag-aralan ang ating likas na yaman. Whether ikaw ay Pilipino o dayuhan, kailangan tayo magpaalam. And accept mutually agreed terms that ensure benefit sharing. What is benefit sharing? That a portion of the advantages of benefits derived from their use are shared with the providing country or in particular, the community where the product is derived. In other words, kinuha niyo yung aming genetic resource, abay dapat makinabang din kami sa profit. Hindi ba tama naman yon? Imagine mo, kukuha sila ng mga fungi sa atin, nakaka-develop sila ng antibiotics, tapos ibabalik sa atin, bebenta natin ng pagkamahal-mahal. Sabi ko, sa amin ang galing yan eh. Sino yung sabi ng access benefit sharing? Okay? Ngayon, sa Pilipinas, ano ba yung konteksto natin dito sa Pilipinas? Collection of samples. Tandaan nyo ito para sa kabatiran ng lahat. Kasi maaaring kami na nakakaalam kasi kami naman na nag-field. Pero kayo, dahil kayo gagamit din ng genetic information, bago nyo gamitin yon, kailangan tanungin, ito ba ay dumaan sa tamang proseso bago namin pag-aralan? Ayan. Collection of samples for genetic resource are guided primarily by Republic Act 9147, RA 9147. Ano yung RA 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act? Okay? It aims to conserve and protect wildlife species, to regulate the collection and trade, to pursue Philippine commitment to international conventions. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng international treaty na itataguyod natin ang protection din ng mga yung stipulation ng international trade na hindi dapat natin ini-exploit yung populations ng mga organisms na to the point na hindi na sila makaka-recover, and initiate or support scientific study. So dito kami pumapasok. Okay? Now, you must also have a Memorandum of Agreement or MOA or Affidavit of Undertaking, AOU, needed between the university proponents and DENR, DA-BIFAR, or Palawan Council for Sustainable Development. Depende kung anong nilalang ang iyong pag-aaralan, meron kayong specific government office na kailangan lapitan para mag-apply ng permit at gumawa ng MOA or Affidavit of Undertaking.
So, paano pinaghahati-hati ang genetic resource natin sa Pilipinas? Kapag ang gagamitin nyo ay lahat ng terrestrial fauna, lahat ng mga hayop na nasa lupa, lahat ng terrestrial flora, mga halaman na nasa lupa, marine turtles at yung mga dugong, purview yan ng Department of Environment and Natural Resources. So doon kayo magpapaalam. Kapag ka-aquatic and marine wildlife yan, maliban sa marine turtles at dugong, Department of Environment, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman. Kapag lahat ng ito ay nanggaling sa Palawan, separate entity ang Palawan. Doon ka magpapaalam sa Palawan Council for Sustainable Development. So may special provision tayo sa Palawan because Palawan is our biodiversity frontier. Okay? Very distinct, very unique ang kanilang flora and fauna kaya may special provision tayo sa buong probinsya na yun. Okay? Ano pa? Kailangan may prior informed consent from the local government units and gratuitous permit. So maliban pa sa government agencies, national government agencies, magpapaalam din kayo sa local government unit. So, oy, mangongolekta po kami ng mga medicinal plants. So pwede ba kaming payagan? Ayan. If samples are from areas where there are indigenous peoples or IPs, then you must follow prescription of the National Commission of Indigenous Peoples. Kailangan din kayo magpaalam sa NCIP at sa mga local elders or local leaders. Hindi kayo basta-basta papasok lang sa mga communities ng Mangyan o doon sa Cordillera at bigla na kayo mangongolekta. Kahit na meron na kayong permit sa DNR, kailangan din kayo magpaalam sa indigenous peoples. Okay? Ano yung mga issues natin ngayon sa Pilipinas tungkol sa genetic information? Okay? Meron tayong limited na capital and support for local biotechnology industry. So sa ngayon, marami sa ating mga biotechnology industry products ay inaangkat natin sa ibang bansa. Wala tayong wide scale, a large scale na production facilities dito. Kasi medyo mahal pa ang investment. Pero nagsisimula na, meron tayong Virology Institute of the Philippines na layong gumawa ng vaccines. Alam nyo ba, noong 1930s and earlier, ang Pilipinas ay gumagawa ng sariling vaccines. Pero natigil yan ng World War II at hindi na tayo bumalik pa. So ngayon, sa kasalukuyan, yung vaccines natin, binibili natin sa labas. Pero dahil meron tayong Virology Institute of the Philippines, sana in the near future, makakagawa ulit tayo ng vaccines. Natatanda nyo yung ating karanasan sa COVID? Naghintay pa tayo mahigit isang taon bago dumating yung mga vaccines. So kailangan tayo mag-quarantine sa loob ng ating mga bahay hanggang sa tayo ay pinayagan lumabas kapag tayo ay naturukan na. Okay? Pangalawa, prohibitive cost of reagents, supplies, and equipment para mag-aral ng DNA, RNA, proteins. Kailangan nating iangkat ang mga equipment. Kunyari, yung mga PCR machines. Alam niyo naman, di ba, nalig yung PCR machines na ginagamit para mag-detect ng COVID? Kailangan nating i-import yun. Hindi pa natin kayang gumawa. Ang isang unit, umaabot ng 300,000 to 400,000. Minsan naabot ng 1 milyon. Hindi pa natin kayang meron tayong kakayahan na gumawa noon, pero industrially, we don't have a large-scale industrial complex that will be able to create such equipment. We have limited manpower sa bioinformaticians. Kaya ako naririto para dumulong sa inyo at makiusap at i-consider sana ang bioinformatics bilang isang viable career. Kasi kapag kayo ay naging bioinformatician, you will become rich beyond your wildest dreams in terms of knowledge. Okay? Hindi sa kayamanan. Wala ba nakitang bioinformatician na mayamang-mayaman? But who knows, baka manggaling sa inyo ang mayaman o milyonaryong bioinformatician. There's also a long gestation period for return of investment. Subukan yung gumawa ng antibiotic or anti-cancer drug. It will take more than a decade sometimes to develop it. Napakatagal. Kaya ang pwede lang gumawa nito ay mga multinational drug companies. Okay? Halimbawa,
During the first 1.5 years, magtutuklas kayo, magsasurvey kayo, test validation o target validation. Kunyari, ano ba yung mga examples dito na may anti-inflammatory effect na mga halaman? So you'll be able to, for example, get 10,000 candidates from drugs or molecules derived from these organisms. That's 1.5 years. Lead optimization, another 1.5 years. Preclinical tests, another 1 year. Phase 1, Phase 2, Phase 3, and then approval to launch. It will take several years, minsan a decade. By which time, nanarrow down. So from 10,000 to 50, 10 to 20, 6 candidates, 4 candidates, 2 candidates na lang, until eventually you hope for just 1. Ganon masalimuot ang proseso. Pero pwede siyang mapabilis if you know the genetic information. You can already elucidate the structure of the proteins and therefore their function as well. So mananarrow down yung choices ninyo o yung inyong target. Okay? Now, many of our endemic species, which are genetic resources, which are potential source of the digital sequence information, are threatened. Endangered sila or critically endangered. Sa madaling salita, hindi sila basta-bastang pwedeng paghugutan ng genetic information. Ang Pilipinas ay isa sa mga biodiversity hotspots. The Philippines, one of the 70 mega-diverse countries in the world. We have 52,177 described species based on 2002 data. So ano na yan, mga 24 years have passed. So noong 2002, hindi pa yata buhay yung iba sa inyo dito. So by which time, dadagdagan pa yung bilang ng mga species na described. So para tayong Galapagos Islands multiplied tenfold. Yung Galapagos Islands being the islands that Darwin studied para maka-elucidate siya ng theory of evolution by natural selection. Okay? So tayo ay biodiversity hotspots. These are relatively small areas with a great concentration of endemic species. Mataas ang bilang ng endemic species. Pag sinabing endemic, species found only in one area and nowhere else. Ano bang halimbawa ng Philippine endemic species dito sa atin? Philippine eagle, tamaraw, yung Rafflesia, ganon. So these are examples of endemic species. And they are endangered or threatened. In fact, at least 700 are known to be threatened. Pag sinabing threatened, dahil yan sa activities ng mga tao. Nasisira natin ang kanilang habitat, leading them to extinction. Okay? So ito lang yung halimbawa ng mga endemic sa atin. Now, aside from that, there is no comprehensive database of Philippine DSI. Okay, lahat ng mga data natin ay patsi-patsi, didistribute sa iba't ibang global database. Wala tayong comprehensive database na nag-uugnay sa kanyang lahat para mabigyan tayo ng kabuang picture ng extent ng ating biodiversity. Tapos, some DSI are embargoed or with restricted access due to patent application. So kapag meron sa kinuha genetic information, hindi agad-agad isisiwalat sa publiko. Kasi kailangan nilang i-develop to, kailangan nilang pagkakitaan, so hindi nyo sila maa-access. At sa kasamaang palad, karamihan sa mga genetic information na ka-embargo ay yung mga kinuha ng mga banyaga o dayuhang kumpanya mula sa atin. So sa atin ang galing, pero hindi tayo nakinabang. Okay? And finally, countries with no restrictions on use and benefit sharing of DSI have an unfair advantage. Sa kanila, hindi illegal sa batas na kumuha ng mga resource sa iba't ibang bansa at pagkakitaan nila. Halimbawa nito ay yung Germany at hindi nakapagtataka ang USA. Okay? So, ayun lang naman yung aking konteksto dun sa issue sa ating sequence genetic information. Sana po ay meron iba sa inyo na mahikayat na pasukin ito bilang isang viable na career o larangan. So, ayun lang. Maraming salamat. Kung meron kayong katanungan, huwag kayong mag-atubili, magtanong sa amin. Sige, maraming salamat.
Merong tanong? Sige, sige. Ha? Sige po. Merong tanong? Kung may magtanong daw, may plus points. Joke lang. Sinong gusto magtanong? Okay. Student, pwede po kayo magtanong kay Sir regarding po sa kanyang um, presentation today. Kung meron po kayong na-curious or meron kayong hindi naintindihan, pwede po kayo mag-ask. No, and then also, ang discuss niya po is also discussion po natin sa Science, Technology, and Society, especially mga first-year student po. Pwede po kayo mag-ask. Simulan ko na lang yung tanong. Magkano ba ang sahod ng isang bioinformatician? Ayan. Gagamitin ng basihan ay nandun sa sa Philippine Genome Center at sa UP, yung mga researchers namin. Ang mga nagsisimulang researchers based on DOST rates ay mga 50,000 plus a month ang kanilang sahod. Maaari pang umabot siya ng mahigit ng 100,000 depende sa rank per month. Baka hindi kayo makakabili kagad ng kotse o makaka-invest ng isang bahay o lupa, pero at least di naman kayo magugutom. May tanong pa? Any questions from the engineering students? Or baka may questions tayo from the College of Teacher Education Science majors? Ako magtatanong mamaya. May quiz tayo. Hindi, joke lang. Wala lang questions, engineering students. EDOC students, any questions from... Meron ba tayong questions sa online team? May tanong daw po dito. Hello po, magandang... Good morning Ma'am, po. sir, tanong ko lang po, impossible po bang yung mga extinct animal is Ma-resurrect? bumalik sila based po sa genetic modification? Magandang question yun, no? Kasi it's not as simple as that. Kasi kailangan tingnan yung konteksto ng species na yun na naging extinct dun sa kanyang environment. Madi-define, kasi pang tanong dyan how do you define a species? Is it just by its DNA? Or kasama din ba yung interaction ng gene expression niya sa konteksto ng environment? So kung tatanungin natin kung re-resurrect ba natin yung species ng extinct species na buong buo, ang tamang sagot dyan ay hindi. Maaaring ma-resurrect yan, pero medyo may pagkakaiba kasi baka hindi natin ma-replicate yung environment na kung saan nabuhay siya. Ayun lang. Po, Sige. Thank you so much. Baka may question tayo from the first years. First year, question. First year engineering, lalo na yung may mga STS. Patay tayo dyan, chapter 9. Ako talaga magtatanong sa inyo. Question? We have a question from our first year. First year, no? Hello. Good morning, sir. Ask ko lang po na ask ko lang po about sa sa genetic information dito sa Pilipinas po. Kung sa future po ba ay may possible po ba na yung na isa din po yung Pilipinas po sa mga maging Yung leader sa biotechnology, gano'n? Or sa... may or sa- may chance po ba pag may mga taong willing kasi yun lang po May chance na, na magkaroon po ng sariling... magkaroon ng sariling biotechnology industry. Ganun. dito sa Pilipinas. Oo. At kung mapo-foresee niyo yung future, at paano niyo po ma-describe niyo po yun? In Okay, our magandang country? tanong yan pang Miss Universe question. Actually, hindi natin kailangan meron tayong innovation na nanggagaling sa mga tao mismo, sa ating mga scientists at industry players.
Dahil innovation is important para umusad ang industry. So, meron tayong need. Yung need natin pwedeng ma-address kapag meron tayong innovation. So, pero para mangyari yun, kailangan mag-invest din ang ating government. So, sana, with the current government or sa susunod na gobyerno, kung sino man ang ating maging presidente, parang isa lang o dalawa lang options natin sa 2028. Sana po ay kanilang ipasok yung pag-invest sa science and technology. Dapat sa ibang bansa kasi umaano sila mga napakalaki, mga 5 to 10% of their GDP ini-invest sa science and technology. Napakaliit lang sa atin, mga less than 1%. So sana po ay ma-address po yun. Sige. Alright, thank you so much po. I think we also have a question from our science majors. Good morning, sir. So, ask ko lang po, meron na po ba dito sa Philippines na gumagawa nung kapag nag-instinct na yung isang species is mababalik ulit? Ayun, yun na natanong din kanina na baka mahirap i-resurrect ang isang extinct species dahil unang-una, kailangan ma-ensure natin na makakuha tayo ng intact na genome. So, kailangan natin i-sequence yun, ilagay natin yun. Tapos, depende kung paano na-organize yung genome, kung aling chromosomes. Tapos, we have to put also into context kung ano yung environment ng extinct species na yon. Kasi tulad ng sinasabi ko, you don't define a species by just its genome. It has to be in the context of its environment as well. Ayun. Thank you. Ay, ako din po. Ay, Dr. Ian po, malaki po ang benefits po nito sa atin, both culturally, society. Pero napansin ko, parang yung benefits niya hindi matutumbasan ng pera. Pero ang problema kasi po, we are growing in a world where money drives the world. And Money is hard to earn. money drives the world. Money drives the world, yes. Even the scientific field requires money, and it's very hard to convince the government to support us in that field. Oo. Pero napansin ko, parang isa lang yung batas po ba na nagbibigay protection sa ganun sa atin. Parang kulang tayo sa laws kung ganun. Sa tingin mo, ano pa yung mga laws na kailangan pang i-ano? Hindi ako lawmaker, policy makers. Meron po tayong policy. Pero sir, nakikita niyo kasi yung needs na kailangan bigyan ng mga laws. Ganun. Anong suggest niyo po? Meron tayong policy, National Science Policy Body. Ito yung National Academy of Science and Technology. Hindi naman sila nagkukulang sa pagsulong ng mga polisiya na binibigay sa pamalan, especially in science and technology. Pero syempre, kailangan din makinig yung gobyerno at mag-prioritize. Sila ang yung National Academy ang magsasabi, ito yung kailangan natin, ito kailangan gawin, itong blah blah blah. Sabihin ng gobyerno, ay wala pang pera dyan, dito muna. Sila nag-allocate ng funds. So actually, hindi ko naman pwedeng sabihin na ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa. Okay? Kasi marami naman din kasing mayayaman dito sa bansa natin. Ang problema lang natin is the unequal distribution of wealth. At habang tayo ay nasa isang tatsulok, kakanta na ako, tatsulok, at yung wealth and power is only derived or only revolves around the very few at the top at hindi nagtitrickle down, hindi rin uusad ang ating science and technology and consequently, hindi rin tayo makaka-benefit dito sa baba. There has to be a major paradigm shift sa pag-iisip, lalo na mga nando sa itaas. At pwede rin namang magbago ang kanilang isip kung merong pressure na gagaling sa ilalim. So tayo, ewan ko, kung kayo nasa ilalim o baka kabilang kayo sa nasa itaas, sana pagtulungan natin na magkaroon ng major paradigm shift. Ayun lang po. Yes po, sige. Ayan, so my question po, last question for science major po. Since we are teaching also biology,
special genetics. So, in lens with bioinformatics, how do you assess the future generations or present generations kamalayan, no, about this concept, and what do you suggest for science teachers to integrate it on the curriculum in the present times or in the future times? Yun lang po. Okay. Meron nang nilabas na bagong Educational Commission Report or EDCOM 2. I don't know kung aware kayo sa results. At hindi maganda ang sinasabi o pinipinta ng report nito sa current educational system ng Pilipinas at kabilang na dito yung science education. Ang sinasabi ng report, hindi maganda hindi maganda ang pag-implement ng education program sa ating bansa. Meron ibang reports na nagsasabi na yung generation ngayon, kung kayo ay 20, 21, 18 years old ngayon, yung inyong intellectual capacity ay mas mababa kung ikukumpara sa mga magulang ninyo o yung mga naunang generation at that age. So, ibig sabihin nun, what happened? Ano ang nangyari? So, talagang there's a major crisis, educational crisis sa atin at kailangan nating tugunan yan ngayon. Kailangan i-review ang curriculum, kailangan i-integrate ang science and technology across the board. Sa pakiwari ko, maganda ang kanilang ginawa na tanggalin na ang strands. Lahat ng mga crucial or important concepts for strands sa arts, sa business, etc. ay na-incorporate na sa K-12. At siguro, kailangan ding, i-review yung policy na yung no one left behind. Kasi kung lahat naman ay iaangat ninyo kahit na hindi pa qualified na umakyat sa susunod na level, ay they will bring down everyone else. Sila ang maghahatak sa iba sa pababa. Kasi lagi na lang silang nagpapag-remedial, hindi na tayo makakaakyat. So we are entering an educational crisis which I think we need to address in the soonest possible time. So critical ang role dito ng DepEd at saka ng Commission on Higher Education. Ayun lang. Sige. Sige po. Good morning po, sir. Morning. Itatanong ko lang po, ano po yung nag-encourage po sa inyo para i-pursue yung bioinformatics? Ewan ko, hindi ko alam. Parang nag-go with the flow lang ako noon. Nag-aral ako ng genetics. Tapos yung ginamit naming information ay sequence data. So, para lalo pa namin mapalalim ang aming pagkakaunawa dito sa genetic information na to, kailangan kami mag-dwell pa sa bioinformatics. So, kahit na ako na bahagya lang ang pagkatanda sa inyo, hindi humihinto ang aking learning. So, lagi kami may bago natututunan. 10, 20 years ago, hindi ko masasabi na bioinformatician ako, pero ngayon gumagamit na ako ng bioinformatics tools. So, yun din sana ang maging mensahe ko sa inyo. Kahit na gumraduate na kayo, huwag kayong titigil to learn new things. Dapat learning should never stop. So, habang kayo nabubuhay, mayroon kayong dapat na inaaral na bago. Ayun lang po. Sige. Ay, sige po. Ayan. Hello po, sir. Question ko lang po. Paano po ba makaka-apekto yung inbreeding sa DNA? Ano yung ano? Inbreeding po. Inbreeding. Inbreeding? Opo. Saan? Alam niyo naman yung inbreeding, di ba? Nakikita niyo sa ano? Kapag closely related ang individuals na nagpo-produce ng offspring, ang tawag doon ay inbreeding. Nakita sa mga aso, sa mga baboy, sa mga manok, etc. Ang problema sa inbreeding ay
genetically similar yung nagtatalik at yung mga magulang at nagproproduce ng offspring. Therefore, mataas ang probability na yung defective genes nila ay pareho silang meron at naimamana nila yon sa kanilang mga anak. So maaring carrier sila, hindi na ma-manifest, pero kapag nag-sex sila at nag-produce ng offspring, yung recessive allele ay magsasabay at pupunta doon sa offspring. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit may sex? Ano ba ang purpose ng sex sa biology? It's not about love. It's not about lust. It's not about recreation. Para saan ang sex? Ang sex ay para makaproduce ng offspring. Yun ang ultimate goal ng sex. At kayo ay nagse-sex para magkaroon ng variation. Okay? Kasi ang ginagawa nyo, gumagawa kayo ng halo-halo, a better version of the parents. Okay? In the hope that your offspring will be more fit in an environment and will have a greater chance of survival. Okay? Kaya kayo nagse-sex. So kung kayo gusto yung lumandi, sabihin na lang, you want to produce variation? Parang gano'n. Okay. Okay, don't quote me on that. Baka habulin ako sa UP. Ayan. Yun lang. So, kapag kayo ay nag-sex with someone that is genetically similar, magkakaroon ng chance na inbreeding. Hindi sila genetically distinct. Sige. Hello. Sir, good morning po. Good morning. Kasi po, sa recent news, parang nauuso yung parang merong business and then kinukuha yung sa iris, yung DNA nila. Sa paanong paraan po na-exploit yung DNA tapos nagamit sa krimen? Sorry. Yung sa mga, yung meron pong company overseas na nag-o-offer ng pera sa mga, magbibigay sa kanila ng DNA sa iris nila. Yung sa mata po, kinukuha yung parang DNA. Sa paanong paraan po yun na-exploit yung DNA nila? Anong ginagawa ng company? Bakit sila? Parang kinukuha po yung information through iris ng isang tao. Sa pupil po. Okay, genetic screening ang tawag doon. Sa Pilipinas, meron tayong newborn screening na lahat ng mga newborns required ng kunan ng sample, dugo, at ina-extract na ng DNA para ma-identify kung meron silang potential to develop certain diseases. I think mga 20 plus diseases. At habang tumatagal, nag-expand yan. Genetic screening ang tawag doon. Dito sa iris kasi non-invasive yan, pero kung gusto mong invasive, kumukuha sila sa dugo. Sa mga bata, either the placenta or the blood. So, hindi nyo naabutan yon kasi bago lang ito, pero lahat ng mga newborn sa Pilipinas, kailangan kunan ng biological sample at screen. Kung meron ba silang probability na magkaroon ng X-linked dystonia, or pwede ba silang mag-develop ng hypertension o ganon, it's possible na. In fact, you can also pay a company or some companies to get your entire genome. Makukuha mo yung sequence ng buong genome mo for whatever purpose it may serve you. But then again, may clause yun. Dapat yung company, hindi nila isisiwalat yung genetic information nyo. Kasi there may come a time in the near future, baka gamitin ang genetic information for screening. For example, pwede na namin kayo i-admit sa school na to kapag yung based on your genome, ang IQ mo ay 120 or above. O kaya ay kailangan namin yung ang gusto namin kunin ay yung mga tao may ganitong genes. O kaya ay gusto namin yung baby namin magkaroon ng blue eyes. So these are ethical considerations that we will have to confront sooner rather than later as more genetic information comes and more importantly, our personal genetic information. Pero definitely, meron nang ini-store na genetic information from newborns at doon na binibuild up yung genetic data, population genetic data ng Pilipinas. Okay? Sige. Alright, so I think that's it for the Q&A. Palakpakan po natin once again, Dr. Ian Kendridge Fontanilla from the University of the Philippines. Doctor, thank you so much.